Hello mga idol! Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Lods Jerome and Alice, shoutout po sa iyo Boss General Cabs, shoutout po sa iyo Idol Junior Mendez ng Talamba, Laguna, shoutout po sa iyo Lods Harold at sa tropa mo na si Bonik ng Hermosa, Bataan, shoutout po sa iyo Boss Philip Superioridad ng Sultan Kudarat, shoutout po sa iyo Boss Johnny Di Maiwat ng Korea, shoutout po sa iyo Lods Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City, Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Soldi Go Sosog. Shoutout po sa iyo Boss Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Rainiel Servidad. Shoutout po sa iyo Boss Nilo Ostobo at sa asawa mo na si Nanay Feb na malakas sa lahat ng bagay. Shoutout po sa iyo Boss Marvin Gajongko. Shoutout po sa iyo Boss Abdurasid Sahiran. Shoutout po sa iyo Idol Joseph De Belen. At shoutout po sa iyo Lord Sherwin Zamora ng Cebu. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy. Sa unang araw ng Nobyembre, ang mga huling pagsusuri ng taon ay papalapit ng mabilis sa paglipas ng panahon. Pagkatapos na Dragon Tiger Festival ay ang lahat ay bumalik na sa kani-kanilang busy schedule, lalo na ang mga disipulo ng first year na kulang pa rin sa karanasan at pagsasanay. Sa kabila ng paggugol ng halos isang taon sa institute, halos bawat first year na disipulo ay abala sa paghahanda para sa huling pagsusuri. Subalit sigurado siya na si Yuseong ay nasa ika-10 palapag pa din, at patuloy pa rin na nagbabasa ng libro kahit na nagkakagulo pa ang lahat. Sa totoo lang, hindi na niya pinansin pa yung 4 na pasaway nung unang ni-request ito sa kanya ni Gandewo na subaybayan sila, sapagkat wala sa kanila ang naging kakaiba maliban sa kanilang away sa kantin. Subalit ngayon ay alam na niya kung bakit masyadong nag-aalala si Gandewo sa mga batang iyon, sapagkat ngayon ay si Gihujiang ay naging opisyal na disipulo na ng Merem High Lord at patuloy pa itong lumalakas na malaking banta para sa kanila. Samantalang si Soso Cho naman ay naging babaeng champion sa summer tournament at ngayon ay disipulo na ni Supreme Monk of Bota, at saka pati na rin si Bong De Allen na taga Southern Outland ay may bali-balita na disipulo na rin ng Chancellor o mas magandang sabihin na disipulo ng Heavenly Oracle. Ngunit ang pinakapambihirang isa sa kanilang lahat ay si Yuseong Dan. Noong una niya itong sinisiyasat ang pagkakakilanlan nito, ay hindi mahalaga kung siya ang lihim na tagapagmana ng Merem High Lord, anak ng isang mayamang mangangalakal, o kaya ang sekretong kasintahan ng Best Mistress ng Thousand Fragrance Village, sapagkat wala sa mga iyon ang napaka-importante, dahil sa mundo ng martial arts, ang mga taong may mataas na katayuan sa buhay subalit wala namang naiibang lakas ay walang kabuluhan, sapagkat ang Merem High Lord o kaya ang Thousand Fragrance Village ay walang maipapasang isang makapangyarihang teknik. Gayunpaman ang lahat ng ito ay nagbago, simula nang nangyari ang matinding labanan para kay Soso Chon sa unang araw ng Dragon Tiger Festival. Sa pangyayaring iyon, ay ipinakita ni Geum Namgong ang kanyang Lightning Astral Key, habang si Geum Namgong mismo ay maaaring walang pakialam sa mga nagawa niya ng araw na iyon, subalit ang paggamit niya ng Astral Key ay isang napakahalagang kaganapan sa Merem bilang pinakabatang mandirigma na nakagawa nito. Ang buong Senado ay naiwang nagugulantang nang malaman ang patungkol sa Astral Key na meron si Geum Namgong, ang isang mandirigma na gumagamit ng Astral Key bago ang edad na 20 ay hindi pa naririnig sa kasaysayan ng Merem. Subalit ang mas importante dito ay nagawa ni Yuseong na talunin ang napaka-imposibleng talentadong mandirigma na gumagamit ng Astral Key sa murang edad nito. Paano nagawa ng isang disipulo na walang ginawa kundi ang magbasa lang ng libro sa loob ng isang taon ang talunin ang makasaysayang mandirigma sa laban? Kaya gusto niyang malaman kung anong pambihirang bagay ang natuklasan ni Yuseong sa lugar na ito. Ang ika-10 palapag ng Athenaeum ay may 100,000 banyagang libro at karamihan sa mga ito ay masyadong masalimuot para sa kahit ng mga eksperto na maunawaan ito. Gayunpaman ay nagagawang basahin ito ni Yuseong, at patuloy din itong lumalakas pa kahit hanggang ngayon, habang ang ibang disipulo ay busy sa paghahanda para sa kanilang pagsusuri. Kung pagbabasehan ito, baka may isang bagay pa rin itong hinahanap sa lugar na ito, isang bagay na lubos na mas malakas kaysa sa bagay na natagpuan na nito.
Biglang tinawag ni Instructor Yokdea si Chohui bilang Instructor Do at tinatanong niya ito kung ano ang ginagawa nito sa oras na ito dito sa Athenaeum. Naiinis naman na sinabi ni Chohui na matagal-tagal na din simula nang na-promote siya kaya hindi na siya isang simpleng instructor lamang. Pinagpapawisan na humingi ng pasensya si Instructor Yokdea at sinabi nito na dapat pala ay Senior Instructor Do na ang itatawag dito. Biglang may umagaw naman ng pansin ni Chohui at nakita niya ang mga loan records ng ika-10 palapag ng Athenaeum, kaya nagbait-baitan itong tinatanong kung ang mga bagay na ito ba ay ang ika-10 loan records. Nasinang-ayon na naman ni Instructor Yokdea, mapang-akit na tinatanong ni Chohui si Instructor Yokdea na kung pwede niya bang makita ang mga ito. Namumula naman na pumayag si Instructor Yokdea dito sapagkat para sa kanya ay hindi big deal ang mga bagay na ito sa pagitan nilang dalawa. Malandi naman na tumatawa si Chohui at sinang-ayonan ang mga sinabi ni Instructor Yokdea, kaya tinanong niya kung okay lang ba na tignan niya ang mga talaan ng pagpasok at pumayag naman si Instructor Yokdea kaya kinukuha na niya ang record book at ibinigay niya ito kay Chohui na nagpasalamat naman si Chohui dito. Habang patuloy na binabasa ang talaan ng pagpasok ay sa isip-isip ni Chohui na si Yuseong ay araw-araw na pumupunta sa ika-10 palapag ng Athenaeum simula pa nung unang araw ng klase. Tinanong ni Instructor Yokdea si Chohui kung busy ba ito mamayang gabi, gusto niya sana itong yayain magtsaa, subalit agara naman na binalik na ni Chohui ang isang talaan at nagpasalamat ito, nagpatuloy din siyang tignan pa ang isa pang talaan at sa isip-isip nito na kung hihiramin niya din ang talaan ng ibang palapag ay marahil na ang mga nakasulat doon ay puno ng iba't ibang pangalan ng gumagamit ng libro. Subalit dito sa ika-10 palapag ay napakasimple lang ng talaan na nakalagay dito, maliban sa mga instructors at mga librarians ay may 2 pangalan lang ang nakalagay sa listahan at ito ay si Yuseong Dan at Demong Gi. Hindi siya makapaniwala na natapos ng 2 ito ang napakaraming libro na ito, sa loob lamang ng ilang buwan ay nagawa na nilang magbasa ng aabot na sa 50,000 na libro, at napaka-imposible na maghanap ng pahina na hindi nakasulat ng pangalan ng 2 ito. Habang pinagpapawisan ay tinawag ni Instructor Yokdea si Chohui, at sinabi nito na may gusto sana siyang ipagtapat dito. Sa mahabang panahon na magkakilala sila ay may special siyang, subalit agara naman siyang tinawag ni Chohui kaya hindi natapos nito ang sasabihin niya. Pinakita ni Chohui ang listahan at sinabi nito na bakit istante ng libro ang nakasulat dito hindi ang titulo ng libro. Kung may pagkakamali ba na nalagay dito, ayon naman kay Instructor Yokdea na walang mali dito, sadyang ginawa iyon dahil napakaraming libro ang natapos ni Yuseong para masundan nila, bagaman, hindi siya sigurado kung binasa niya ang lahat ng libro na nasa istante. Ayon kay Chohui na kung ang ibig ba sabihin nito na nagawa ni Yuseong na matapos ang isang buong istante ng mga libro para sa mga entry na ito, sinang-ayon na naman ito ni Instructor Yokdea subalit sa tingin niya ay tinitignan lang naman ni Yuseong ang kada pahina nito base sa nakikita niya at hindi talaga ito binabasa, sapagkat kahit gaano pa pinagpala ang isang tao ay napaka-imposible para makabisado nito ang napakaraming mga lengguwahe at kahit na posible ito, walang sino man ang makakabasa ng ganoon kabilis. Ang first year na si Demong Gi ay isang henyong bata, subalit kailangan pa rin itong umasa sa dictionary oras-oras at sa tingin niya na ito ang limitasyon ng isang 17 years old. Ngunit dahil si Yuseong ay hindi na kailangan pa na tumingin sa dictionary habang nagbabasa ito, sa tingin niya na tinitignan lang nito ang mga nakasulat sa libro at hindi naman binabasa. Makikita natin na mabilis na binabasa ni Yuseong ang mga libro, na halos natatapos niya ang isang libro sa loob lamang ng 2 minuto, habang ang mga kamay nito ay mayroong pabigat na gawa sa ginto, ay patuloy pa din siya na nagsasanay habang nagbabasa ng libro, at habang mabilis na binubuklat ang libro ay sinasabi ni Instructor Yokdea na paano makokonsidera ito na pagbabasa.
Tinanong naman ni Chohui na paano naman naisip ni Instructor Yokdea na nagbabasa ito kung sa umpisa pa lang ay halata nang hindi naman talaga nito binabasa ang mga libro. Ayon naman kay Instructor Yokdea na sa umpisa ay hindi naman ganyan kabilis si Yuseyong magbasa noon, habang tumatagal ay mas lalo lang ito bumibilis hanggang sa nakikita nila ngayon. Gayunpaman ay subukan ni Chohui ang masarap na tsaa na ito, at agara na inabot nito ang tsaa na nasa tasa. Ayon naman kay Chohui na ang tsaa na ito ay ang sikat na Dragon Well Tea, na sinang-ayon na naman ito ni Instructor Yokdea, habang sinasabi na matagal niyang tinago ang tsaa na ito para sa special na tao. Subalit agara naman na kinuha ni Chohui ang tsaa na hawak ni Instructor Yokdea, at sinabi nito na humihingi siya ng pasensya sapagkat hindi siya interesado dito. Sa isip-isip ni Chohui na kailangan muna tumingin ni Instructor Yokdea sa salamin bago nito subukan na ligawan siya. Napakapangit na mukhang Poloka, o kaya ay subukan muna nito na magpataas ng ranggo sa alliance kung hindi man lang ito nanggaling sa kilalang pamilya. At agara na nawala si Chohui sa harap ni Instructor Yokdea, at nakalipat ito sa kinaroroonan ni Yuseyong na pinagtaka naman ni Yuseyong kung bakit ito sumulpot sa harap niya. Subalit nang yayayay na sana ni Chohui si Yuseyong na magtsaa, ay nagulat ito sapagkat nawala si Yuseyong sa kinaroroonan nito, hanggang sa nagsalita si Yuseyong at tinatanong niya si Chohui kung interesado ba ito sa kanya, na kinagulat naman ni Chohui, sapagkat hindi niya alam kung kailan pa ito nakapunta doon. Sinabi ni Chohui na kung ano naman ang sinasabi ni Yuseyong, isa siyang senior instructor at isang disipulo naman ito. Tinanong ni Yuseyong kung ano naman ang rason bakit palagi siyang sinusundan nito sa loob ng isang taon. Samantalang sa lugar ng Senado, ay sinabi ng elder ng Mount Yongzhek na dapat ba talagang ipaubaya ang lahat kay Gandewo. Ayon naman sa elder ng Ganryu sect na ang High Lord at ang Heavenly Oracle ay nakakapanghinala kamakailan, sinusubukan siguro ng mga ito na palakasin ang apat na pasaway para sa masamang binabalak sa hinaharap. Ayon naman sa elder ng Modang sect na ang isa sa miyembro ng apat na pasaway na tumalo kay Jium Namgang ay kailangan na palaging bantayan. Sinabi naman ng elder ng Gongdong sect na narinig niya na ginugol ni Yuseyong ang buong taon nito sa ikasampung palapag ng Million Book Athenaeum, kaya sa tingin niya na may kakaibang nangyayari doon. Ayon naman sa elder ng Mount Yongzhek na kung may magagawa ba sila patungkol doon, sinabi naman ng elder ng Ganryan sect na hindi nila pwede na basta-basta na lang na ipasarado ang Athenaeum ng walang rason, at ang pagtatangkang pagpatay sa loob ng alliance ay maaaring magbigay ng kalamangan sa Miriam High Lord pati na rin sa Five Noble Houses. Pinatigil na ng leader ng Senado ang mga elders sa mga pinagsasabi ng mga ito. Ayon pa sa kanya na dapat nila alalahanin ang mga insekto na nakikinig sa loob ng mga pader ng alliance, na tahimik naman ang lahat ng elders sa mga sinabi ng leader ng Senado. Ayon pa dito na wala dapat silang ipag-alala, dahil ang lahat ay susunod sa natural na kaayusan, tulad ng taglamig na laging sumusunod sa taglagas. Makikita natin ang isang assassin na alagad ng leader ng Senado. Sinabi ng leader ng Senado na kapag ang taglamig ay dumating na, ang maawang Buddha ay magpapabagsak ng malakas na nyebe sa lupa upang maibalik ang balanse ng kalikasan. Sa tingin niya na ngayong taglamig, maaari nilang mapagkumbabang hilingin ang awa na iyon, para makarating din ito sa alliance. Ang leader ng Senado ay ang elder ng Shaolin Temple na mas kilala bilang The Monk of Empty Love. Sa kabilang banda habang hawak ang tsaa, ay inaabot ito ni Yuseyong kay Instructor Yokdea. Sinabi ni Instructor Yokdea na kung para saan itong tsaa, kung sinusubukan ba daw ni Yuseyong na pag-aanin ang loob niya. Ayon naman kay Yuseyong na hindi naman iyon ang intensyon niya, gusto niya lang ibalik ang tsaa nito. Sinabi naman ni Instructor Yokdea na ang pagkakabasted sa tsaa niya ay mas malala sa pakiramdam kaysa sa inaasahan niya. Pati na din ang tsaa na ito ay hindi na malamig. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseyong na hindi niya inaasahan na aabot si Instructor Yokdea sa ganoon para lamang umamin ng nararamdaman nito. Ayon naman kay Instructor Yokdea na nilabas lang naman niya ang Dragon Well Tea na tsaa nito para hindi magsuspecha si Chohui.
Kung isipin na ang senior instructor na si Cho Hui ay nagpatakbo ng isang may sensinang pagsisiyasat kay Yuseong, ito ay talagang isang napakaseryosong bagay. Hindi din siya makapaniwala na nagawa ni Yuseong na malaman na sinusundan siya ni Cho Hui. Sa isip-isip ni Yuseong na sa totoo lang ay kamakailan niya lang nalaman na sinusundan pala siya ni Cho Hui. At ito ay ang araw kung saan ay pinuntahan siya ni Jium Namgong para ipaalam sa kanya ito. Habang nagsasanay ay lumapit si Jium Namgong kay Yuseong, tinanong niya kung ano ang kailangan nito. Kung galit pa rin ba ito dahil sa nangyaring laban nila, natahimik saglit si Jium Namgong hanggang sa sinabi nito na kailangan ni Yuseong na mag-ingat sa isang instructor na ang pangalan ay Cho Huido, sapagkat binabantayan nito ang lahat ng kilos ng apat na pasaway. Tinanong naman ni Yuseong kung sinong Cho Hui ito, napatigil ulit si Jium Namgong sa pagsasalita, na pinagtaka naman ni Yuseong, hanggang sa tumalikod na si Jium Namgong para umalis, habang pinipigilan naman ito ni Yuseong sapagkat hindi pa nito sinasagot ang tanong niya. Sinabi naman ni Jium Namgong na si Cho Huido ay ang babae na palaging nasa tabi ng Vice Chancellor, hanggang sa maalala na ito ni Yuseong sapagkat isa ito sa unang tao na nakita niya sa institute ng unang araw niya dito. Tinanong naman ni Yuseong kung bakit sinasabi ni Jium Namgong ito sa kanya. Tahimik lang na lumingon ito, at nagpatuloy ng umalis. Hindi naman makapaniwala si Yuseong na basta-basta lang ito umalis. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nasa isip nito. Pagkatapos ng araw na iyon ay napansinan ni Yuseong na may patagong sumusubaybay sa kanya. Hindi siya makapaniwala na kahit sa Jongjo ay sinundan pa rin siya ni Cho Hui. Bukod dito ay napagtanto niya din na ang ilan sa mga disipulo sa dormitory nila, ang ibang tagabantay sa Thousand Fragrance Village, at pati na rin ang abnormal na dating miyembro ng Black Serpent Clan, ay ang lahat ng ito ay binayadan para lamang makakuha ng iba't ibang impormasyon patungkol sa kanya. Kaya kailangan na niya mag-ingat umpisa ngayon. Tinanong ni Instructor Yokdea kung paano nalaman ni Yuseong na pupunta si Cho Hui para lapitan siya ngayong araw. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na naisip niya lang na baka si Instructor Yokdea na ang susunod na target nito sapagkat sa tingin niya na madali lang ni Cho Hui na mauuto ito gamit ang ganda nito. Naiinis naman na sinabi ni Instructor Yokdea na kung sa tingin ba daw ni Yuseong ay madali lang siya mauto. Tinanong naman ni Yuseong kung totoo ba na wala talagang gusto si Instructor Yokdea kay Cho Hui. Ayon naman kay Instructor Yokdea na syempre ay wala siya gusto dito. Hindi siya tulad ng ibang inutil na basta-basta lang naaakit ng dahil sa ganda ng isang babae, pero sa isip-isip ni Instructor Yokdea na sa totoo lang ay matagal na niyang crush si Cho Hui. Mahirap man aminin, hanggang ngayon ay single parent siya sa ganitong edad na meron siya. Sa anumang kaso, paano ni Instructor Cho Hui na nagagawang patagong imbestigahan ang mga disipulo nila sa institute? Ano kaya ang nasa isip nito, bakit niya ito ginagawa? Kaya tinanong niya si Yuseong kung ano na ang gagawin nito ngayon. Ayon naman sa ating bida na maghihintay lang muna siya at titignan ang sitwasyon. Sa isip-isip ni Yuseong na si Vice Chancellor Gandewo ang nasa likod ng lahat ng ito. Subalit si Cho Hui lang ang pwedeng maparusahan sa ebidensya na meron siya ngayon. Hindi niya hahayaan na magpatuloy na sirain ni Gandewo ang alliance sa loob nito. Sinabi ni Instructor Yokdea na siguradong may hindi magandang gagawin si Cho Hui dahil sa pagkakatuklas ng ginagawa nito. Kung gusto ba daw ni Yuseong na sabihin na niya kay Chancellor Bongnam ang insidente na ito, hindi naman sinang-ayonan ito ni Yuseong. Ayon sa kanya na hindi pa ito ang tamang oras, sa ngayon ay may malinaw na ebidensya na sila sa paniniktik nito, kaya sa ngayon ay patagilan muna nila ito. Tinanong ni Instructor Yokdea kung gaano katagal nila ito ililihim. Ayon naman kay Yuseong na hanggang sa ibunyag na ni Cho Hui kung sino ang nasa likod ng lahat ng ginagawa niya. Sa kabilang banda habang tumatakbo ng mabilis ay sa isip-isip ni Cho Hui na hindi siya makapaniwala. Paano napansin ng isang disipulo lamang na sinusundan niya ito ng patago, na siya na dating miyembro ng Shadow Hand Agent. Naiinis si Cho Hui sapagkat hindi na niya alam ang gagawin ngayon sapagkat nabuko na siya. Alam niya na magagalit si Vice Chancellor Gandewo kapag nalaman niya ito. Subalit biglang may mga matutulis na bagay ang papalapit kay Cho Hui, na napansin niya naman
ito at nagtataka siya kung ano ito, kaya matagumpay niyang naiwasan ito sa pamamagitan ng pag-backtumbling, at naghanda na din para umatake, at binato niya ang matulis na bagay sa lugar kung saan nanggaling ang atake. Gayunpaman ay wala naman siyang nakitang tao dito, hanggang sa naramdaman niya na nasa paligid niya ito kaya pag-alit na tinanong niya kung sino ito na nagawang atakihin siya. Subalit hindi na nito natapos ang sasabihin niya nang mapansin niya ang malaking espada na nakatutok na sa leeg niya, at ang taong ito pala ay ang assassin na palaging nakabantay sa leader ng Senado. Sinabi ng assassin na ang bilis ni Cho-Wei ay masyadong bumagal na, sa isip-isip ni Cho-Wei na kung ano ang ginagawa ng leader ng Shadow Hand dito na si Honam-do. Ang Shadow Hand ay ang sekretong grupo na naglilingkod sa Nine Sects at Clan. Sa isip-isip ni Cho-Wei na bakit siya inaatake nito samantalang iisang panig lang naman sila, kaya tinanong niya si Honam-do kung may nagawa ba siyang pagkakamali. Ayon naman dito na huwag mag-alala si Cho-Wei sapagkat hindi siya naparito ngayong araw para patayin ito, kaya nagagalit na sinabi ni Cho-Wei na kung ganoon ay alisin na ang espada nito sa leeg niya. Pahabol pa nito na hindi magugustuhan ng Vice Chancellor ang ginagawa nito. Ayon naman kay Honam-do na palagi na lang si Cho-Wei na pabigla-bigla kaya ito ang rason kaya natanggal ito sa Shadow Hand. Napapasigaw na sa galit si Cho-Wei para alisin ang espada na nakatutok sa kanya. Ayon naman kay Honam-do na sa tingin ba daw ni Cho-Wei na ginagawa niya ito nang hindi inuutos, na bahala naman si Cho-Wei nang malaman ito. Hindi makapaniwala si Cho-Wei na may basbas ng Senado ang ginagawa nito sa kanya. Ayon naman kay Honam-do na ang mga senador ay nauubusan na ng pasensya. Tinanong naman ni Cho-Wei kung ano ang dapat niyang gawin. Ayon kay Honam-do na ang disipulo na tumalo sa Thunder Astral Key ni Jeum Namgang na si Yuseong Dan, kailangan nito malaman kung saan nagmula ang Azura wielding style sa Million Book Athenaeum at sirain ito. Naiinis naman na sinabi ni Cho-Wei na si Yuseong ay nagawa ng magbasa ng lalagpas sa 10,000 na libro sa Athenaeum. Kaya paano naman niya malalaman kung alin doon? Ayon naman kay Honam-do na ang pagiging instructor ni Cho-Wei ay nagpapurol na ng talino nito. Alam na nito kung saan ang pinagmulan ng libro na iyon, at ito ang Million Book Athenaeum. Sinang-ayon na naman ito ni Cho-Wei subalit sinabi nito na paano niya naman sisirain ang libro na pinagmulan nito kung napakaraming libro ang nasa Athenaeum. Subalit biglang naglaho na lang si Honam-do na kinagulat ni Cho-Wei. Gumamit si Honam-do ng telepathy at sinabihan si Cho-Wei na gawin nito ang mga bagay na ginagawa nila sa Shadow Hand. Sa isip-isip ni Cho-Wei na kaya ayaw niya sa Shadow Hand, at naiinis siya sapagkat mapipilitan siya gawin ang mga bagay na tinalikuran na niya. Sa Shadow Hand ay hinihikayat ang paggamit ng lason, pagpatay, at pag-especially iya, ngunit wala sa mga iyon ang opsyon sa Higher Institute. Napakaraming tao para hindi mapansin ang anumang bagay na gagawin niya. Biglang natigilan si Cho-Wei at napaisip siya na kung imposibleng itago niya ang ginagawa nito, kailangan na lang niyang gawin ay ang isang bagay na makikita ng lahat. Sa kabilang banda ay habang nag-iisip si Yuseong patungkol kay Cho-Wei, ang katotohanan na pinadala ito ni Gandewo para mag-especially iya sa kanya ay paniguradong nakuha niya ang atensyon ng Nine Sects at Clan. Gayunpaman ay okay lang ito sa kanya. Ito ay tiyak na mangyayari sa huli, hindi siya dapat tumakbo o magtago mula dito. Kailangan niya lang ipagpatuloy ang mga bagay na ginagawa niya. Subalit mas makakabuti pa rin para sa kanya ang mag-iingat habang inaalam ang mga motibo ng kalaban, habang ligtas pa rin siya sa loob ng teritoryo ng Alliance at sa Jeongju. Subalit hindi nila alam kung hanggang saan ang kayang gawin ng kalaban, kaya hindi niya dapat ibaba ang depensa niya lalo na sa Nine Sects at Clan na malamang nakasangkot sa mga nakaraang pagkamatay ng Merem High Lord at ng matandang si Bong Nam-geum. Gayunpaman ay hindi na mahalaga sa kanya kung anuman kaguluhan ang mangyari patungkol sa Million Book Athenaeum, dahil ngayon na ang unang araw ng Nobyembre, kung saan ngayong araw na dapat ni Demong Gi mahahanap ang Dolmine Technique.